At ngayong araw nga, September 2, Monday, ay na-declare na walang pasok dahil nga sa pagbisita ni Enteng. Kaya ayan, ang aking mga anak ay maagang gumising pa rin at sila daw ang magluluto. O diba, may dalawa akong chef. Si Ate Irish at si Kuya Froilan. At dahil nga matagal naman na kaming hindi kumakain ng hotdog at talagang isa yan sa number one na ano ko sa amin, at ang lagi kong inaano sa aking mga anak ay bawal kumain ng processed food. Talagang bibihira lang. Pero meron kami sa rep na naka-stock. Pero talagang pag yung bihirang-bihira lang talaga. Kung kailan lang, minsan 3 months, 4 months, bago pa kami makakain ng ganyan. At talagang mas gustuhin ko pa magluto lagi ng gulay, ganito, ganyan, para lang po hindi makakain kami ng mga processed food. At ayan nga, mga nag-insist sila na gusto nila na sila ang magluluto ng almusal, ay sige na. Si Ate Irish ay niluto ay yung crab and corn na soup. At gusto nila ay may soup. Tapos si Froilan naman ang nagluto ng hotdog. Parehas nilang kayang lutuin yan at talaga namang sabi ko nga po sa inyo ay mahilig ang aking mga anak na may sabaw dapat. Tapos hindi ko napansin dyan na habang busy ako nagbibideo sa dalawa kong anak, ayun palang aking Miracle ay nandun naghuhugas ng pinggan na kasi kami ay lagi may mga nakaano dun sa lababo na hugas na pero nakalagay lang dun kasi nga para magtulo yung tubig ay paggagamitin na ay binabanlawan po talaga namin. Eh nagulat ako ay nagbabanlaw pala si Miracle, yan yung pangatlo kong anak. At nilalagay na niya dun sa lamesa. As in, hindi ko sila inuutusan or something. Eh talagang ayan, mga nagkukusa sila. Nakakatuwa lang kasi gawa nga ng grabe. Siguro lagi nilang nakikita na araw-araw ginagawa ko yung nagluluto, aasikaso. Eh dahil wala naman silang pasok, ay sila na yung gumawa. Sasabihin nung iba na pinapahirapan yung anak or tamad yung nanay kaya yung anak ang inuutusan na gumawa. Sa totoo lang minsan hindi mo naman sila kailangang utusan talaga pagka nakikita nila na siguro napapagod ka or nakikita nila, kailangan naman ni mami magpahinga. Ayan, sila na talaga yung kumikilos. Kaya natuwa ako dyan nung pagbaba ko sa from kwarto ay talagang nagsisipaglutuan na sila dyan. At naluto na nga ni Ate Irish yung soup. At meron pang isang hotdog na, ilang hotdog na natira doon sa may plastic na, ayun, sabi ko iluto na lahat. Kasi nga, alam naman nila na kapag talaga mag-hotdog ay tig-iisa lang talaga yung aming kakainin. Kaya tig-iisa lang din talaga dahil 7 kami ngayon dito. 7 lang din talaga yung niluto. May natira pa yatang 3 piraso o ilang piraso pa. Sabi ko hindi na, ilahat nyo na yan. At tig-isa't kalahati or kung ano man yung ating paghahatian. Basta hindi tayo dalawa, 3, ganyan. Basta kasi nga hindi talaga ako masyadong nagpapakain nga ng mga ganyan-ganyan sa mga anak ko. Kaya ayan, habang natatapos na sila yan at si Miracle naman ay matatapos na rin, ayan diba? Makukumpleto na. Nilagay na rin ni Ate Irish yung soup dun sa hindi na kami naglalagay minsan sa sa mga bowl. As in yung kaldero na yung nilalagay dun kasi on the spot ubos rin naman kasi nga pang umaga lang, pang almusal lang yung pagkain na yun, talagang ubos din. Kaya sige na. At yung kaldero din ng kanin nilalagay na rin doon sa lamesa, diba? Hindi na kailangan magpaka ano pa at kami lang din naman dito sa bahay. At ayan nga, talagang si Kuya Froilan na ang pa na lulutuin yung natira pa na hotdog. At dyan na nga yun, kami ganito kasi kami lagi. Every time na may kahit sabihin na natin kahuhugas lang yan, nakalagay dyan, ay talagang panay hugas pa rin kami. Hindi, nakasanayan na lang din talaga namin, kahit nakalagay pa siya sa cabinet or something, o sabihin na natin kasi hindi ko rin masasabi baka mamaya may ipis or something ay hindi natin hawa kaya talagang ganun yung
nakasanayan kahit yung mga bata ay ganun din. Ayan, tulad niyan si Ate Kelkeo talagang basang-basa yung pinggan eh. Oh. At sila na mismo ang naghahain. Nakakatuwa lang kasi talagang basta iba yung feeling ko nung araw na yan. Tapos andito po sa amin si Mama Mary kasi 1 week po mag-i-stay sa amin at sa next Sunday pa siya kukunin. Ngayong darating na Sunday siya kukunin. Kaya yan, binuksan ko na yung mga ilaw ng isda. At dito na nga yung natirang hotdog, ayan, 3 peraso nga, ay kanyang hinihiwa-hiwaan para maisalang na. At yun nga, after nyan ay kakain na kami. Para din naman sa kanila yan, habang bata sila ay natututo sila kung papaano na ganyan, kung paano magluto, kahit sa simple lang muna. Para naman sa ganun ay hindi natin hawak ang ating mga buhay. Ay may alam sila. Kasi mas nakakaawa ang bata na lumaki sila na walang alam. Nakakaawa ang ating anak na lumaki sila na spoiled or na natin na lahat tayo ang gagawa. Hanggang sa lumaki sila, ang hirap para sa kanila na gawin yung mga bagay na hindi nila nakalakihan or hindi nila na ranasang gawin. Kaya mas bata pa sila, yung ikabubuhay nila or papaano sila ay magawa na nila. Kaya ayan, diyan na nga yung binigyan ko na sila ng ulam at talagang napakainit pa. Ay para makasimula na syempre coffee is life, kaya yung daddy ay inaantay na yung tubig na uminit at yan na nga at kami magkakainan na. Talaga namang thank you Lord po sa talagang araw-araw na pamumuhay namin at kami ay laging malakas at may pagkain sa hapagkainan. Ayan, ganyan din ba kayo kumain? Nandyan yung kaldero. Kayo din po ba ay taga saan? Mag-comment po kayo at kung naranasan nyo din ba yung ganyang ulam at saka yung ganyang sama-sama kayo. O diba, masaya po kahit ano pa yung nasa hapagkainan basta kayo ay sama-sama. Ayan, maraming salamat po sa laging suporta. Please follow our page, Ikay Journey TV, and our YouTube channel. Sana po wag po kayong magsawa sa aming panonood sa mga simpleng video namin at samot-saring video. Ayan, simpleng ulam, masayang hapagkainan. God bless us all. Keep safe. Ingat. Bye.